Good day guys, sasabihin nito ay papakita ko sa inyo kung ano yung naging shoe rotation ko ngayong taong 2023 na maaari nyo rin gawing basehan sa magiging mga shoe rotation nyo. Pero syempre, hindi naman lahat latest model itong mga gamit ko. So, depende pa rin yun sa inyo. Gusto ko lang i-share at pakita sa inyo yung mga sapatos na nakatulong sa akin upang maabot yung mga PR natin, mag-podium ngayong taon ng 2023. Hindi ko nasasama dito yung dalawang ni-retire ko na sapatos na Rincon 2 tsaka Pegasus 37. Sila yung mga nauna nung pandemic period pa na nagamit ko pa dito sa beginning period ng 2022. Sa majority ng takbo ko, ng training sa daily, ang ginagamit ko ay ito. Nova Blast. Ito pa yung version 1. Pero ito, nakuha ko to nung medyo later part ng Kaya, ngayon wala ka na syempre mabibili ng Nova Blast. Pero ito, isa to sa mga bago siya totally mawala. So, Tokyo edition siya. Ito, ang nagkuha ng napakaraming mileage sa akin. Nagagamit ko rin to doon sa, minsan sa mga long runs. So, ang tanda ko nagamit ko to sa Mount Balagbag. 49 kilometers na long run. So, ito yung ever dependable na pang araw-araw on daily trainers. So, actually, sabi nila, mas maganda raw yung feeling na itong version 1 compared dun sa mga sumunod na version. Pero syempre, iba na yung latest version niyan. So, syempre, pagkatapos mo na daily trainers, pag nag-event ka, then kailangan mo ng mga recovery shoe. So, ito na yung version 3, kung di ako nagkakamali, ng Rincon. So, yun nga, nakaubos na ako ng Rincon 2. Yun yung isa sa mga retiro na ito ay ang aking recovery shoe. Bakit ito yung recovery shoe ko? Kasi napakagaan nito. Actually, magaan to. Kaso, yun nga, hindi mo naman siya pwedeng ipan-daily kasi makita mo yung thread pattern niya tsaka yung rubber outsole niya, kukunti lang. So, yung isang ganito, ang bilis ko lang naubos, lalo na nung pandemic. So, kaya ito, sinesave ko lang to para sa mga recovery days. Yun. Or, pwede din naman sa easy days, pero mas naglilin ako dito pag recovery kasi ang gaan niya. So, punta na tayo sa long run. So, ako, ito, binili ko rin to ngayong taon na to. Lalo na nung bago ko mag-ultra. Ito, ayun. Bugbog na rin to sapatos na to. Ang tawag dito ay New Balance Fresh Foam More. Ito pa yung unang version. Actually, nakita ko kasi ito sa outlet store. Wala namang halang akong kapal ng midsole niya nung nakita ko to. Kaya dahil prepare ako dun sa Nueva Ecija, naisip ko na bilhin to para maging long run shoe ko. Which is okay naman. Sa una lang medyo hindi maganda yung fitting nito. May mga nararamdaman akong masakit, parang tumutulak. Pero nung bandang huli, nung na-break in na rin, yun, naging swak na din naman kami. Nagkasundo na rin naman kami nito. Kaya ang dami ko naging takbo gamit to na long run para sa preparation ng mga nagdaang ultra tsaka marathon. Ito yung nag-cover ng napakaraming mileage para sa akin. Tsaka kaya ako to gusto, mabigat kasi to, itong sapatos na to. So, sa training, para sa akin nakakatulong pag mabigat yung sapatos mo. Para pagdating ng race day, pag suot mo na yung magagaan na mga racing shoes, so ang laki ng pagiging advantage nun sa pakiramdam dahil mas magaan. So, punta na tayo sa mga speed session shoe ko na ginamit ngayong taon. Sa mga medyo madalang-dalang magamit ito. Meta Racer. So, ito, na-acquire din natin to dahil hindi natin to available ngayon. So, ito nag-cover ng mga interval session ko. Kasi, mapapansin nyo yung midsole niya mas manipis. So, para sa akin, mas design siya para sa mga intervals. So, ito ay may plate din siya. Konti. Plated din siya pero not necessarily carbon plate. So, yun. Meta Racer na A6 na Tokyo edition din. So, ang ginagamit ko naman tempo shoe ay ito, Magic Speed. So, ito ay na-acquire ko din to ngayong taon. So, ngayon lumabas na rin yata yung mas latest na version. So, ito talaga yung gamay ko pag tempo. Mag nag-ensayo ako ng tempo na speed session ito. So, naipang race ko na rin to dun sa Happy Run 16K. Kasi actually, pakaramdam ko pwede talaga itong pang race day. Pero, mga hanggang 10-16K lang. Dahil, para sa akin yung cushioning niya, hindi siya sobrang kapal para i-support yung paa ko pag 21 or 42K. So, ito.
Magic Speed. So yun na, punta naman tayo sa pinanlalaro ko sa Ultra. So ang pinanlaro ko sa tatlong Ultra ko ngayon taon ay ito, yung Hoka na to. Pansin nyo, nag-ano na siya, nababakbak na siya. Ang tawag ito ay Carbon X na version 1. So itong sapatos na to, na-acquire ko to nung pandemic pa. So talagang bugbog na din to. Tapos ito na rin yung nagamit ko noon nung unang beses ako nag-marathon. Tapos ilang PR ko din dito sa 21K. So dito naman sa Ultra, 50, 60, 70. So wala na utang na loob ko rito. Dahil dito nag-champion ako and then dalawang third overall. So ngayon, decided na ako na i-retire ko na rin siya. Kasi yung pakiramdam niya hindi na rin ganun ka yung yung cushioning. So alam mo na na-reach niya na yung mileage niya. Pero still, maraming naibigay sa akin ito na PRs saka ng podium. So ito na, syempre, karamihan naman doon sa ibang mga nakakilala sa akin, alam na ito talaga yung ultimate na race day shoe ko. So ito yun, yung Vaporfly. So in-acquire ko to na itong umpisa ng 2023. So magwa 1 year na to. So ito nga, ito yung nakapagbigay sa akin ng mas, kung ano yung mga nabigay ni Carbon X. So na-break na lahat yun. Sa 21K, para lang sa Ultra. So sa 16K, sa 21, sa 42, na-break lahat nito ni Vaporfly version 2. Lahat ng mga naanong oras ko. Dahil since wala pa naman akong pamalit dito. Saan yun na hanggang 2024, ito pa yung gagamitin ko hanggat di pa tayo nakakabili hanggat wala pa tayong budget na pambili ng bagong race day shoe ko. So ito, naging swak na swak talaga sa akin to. Wala akong naging problema dito sa sapatos na to. Mula nung unang beses na ginamit ko to, na break-in laro agad. So, wala. Kaya ako pag yung race, kahit sabihin madami ako sapatos, dito pa rin ako naglilin. Ito pa rin yung pipiliin ko para sa akin. Kasi pag ito talaga, wala akong complain. Perfect to lahat para sa akin hanggang 42K. So yun, napakita ko na sa inyo lahat yung mga naging shoe rotation ko ngayong taong 2023. Na malamang gagamitin ko pa rin naman yung iba pagpasok ng 2024. Pero meron na rin tayo namang iba na mga ginagamit-gamit ngayon na ibang mga daily trainers na most likely makakatulong yun sa 2024 season para sa akin. Ayun, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, paki-subscribe nyo yung channel, paki-click nyo yung notification bell para pag may upload ako, lagi nyo mauna kayo sa mga kapanood. Tapos paki-like, paki-comment na rin. Yun nga, sabi ko napakasaya pag nag-reply ako sa comment. Tsaka paki-share na rin yung video para lalong lumaki yung community channel natin. Bali ngayon 300 subscribers na ako. So masaya tayo doon sa 300. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. God bless.